At ngayon sa ating pong mga balitang pambansa muna, lalo pang lumakas ang severe tropical storm Leon habang tinutumbok po ang Taiwan. Huling namata ng bagyo, 645 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran. Ito'y may lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometers per hour at bugsong hanggang 135 kilometers per hour. Sa tansya ng Pag-asa, posibleng maglandfall sa Taiwan at lumabas po ng bansa ang bagyo sa Huwebes. Pero sa ngayon, nakataas pa rin po ang storm number 1 signal sa ilang mga lugar sa Luzon, pati na rin po sa ilang bahagi ng Kabisayaan. Patuloy pa rin nadadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine. Base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 77 na ang naiulat na nasawi sa delubyo, 69 naman ang sugatan at 30 ang nawawala. Sumampa na rin sa higit 7 milyong individual ang apektado ng bagyo. Katumbas yan ng 1.7 milyon na mga pamilyang Pilipino. Sa ilang pang mga tampok na balita ngayong pong araw na ito ng Martes. Pumarap na nga po sa pagdinig po ng Blue Ribbon Committee sa Senado tungkol sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itunuring po na promotor ng drug war ang dating Pangulo pero iginit niyang hindi niya kailanman inutusan ang mga pulis na pumatay maliban po na lamang daw kung merong manlalaban sa operasyon. Inako rin po ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga nangyari noong pong kasagsagan ng gera kontra droga. Pero hindi raw siya magsorsorry kaugnay po ng mga nangyaring patayan. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung polis na sumunod sa order ko. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Yan po ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging urong-sulong naman ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tanungin siya sa Senado tungkol sa Davao Death Squad. Ang pag-amin ni Duterte, may binuo nga siyang Davao Death Squad noong mayor pa siya ng Davao. Pero binuo lamang daw niya ito para labanan ng mga kriminal at hindi niya na ito binibigyan ng reward. Sinubukan namang mas klaruhin ng mga senador ang salaysay ni Digong. Pero kumambyo rin siya kalaunan sabay sabing hindi daw totoo na mayroong death squad. Itinanggi rin ito ng mga dating hepe ng Davao Police. Samantala po naman sa oras na alas 6:37 na. Tinawag ko namang gaga at sinungaling ni dating Pangulong Duterte, dating Pangulo Duterte, si retired Colonel at dating PCSO General Manager Rowena Garma. Si Garma ang una pong nagsiwala tungkol sa reward system sa drug war. Pero iginiit po ng dating Pangulo na hindi totoo ang mga salaysay ni Garma. Itinanggi rin niyang may relasyon sila ng dating police officer. Niligawan niya po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabutit nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Muli po ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.